Masitayo po lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y. Mga kapatid, sa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay, tayo ay inaanyayahan na balikan ang ating mga bagay ng higap sa Panginoon pagkat tayo ay nagkaroon ng mga blessings. At tayo ay inaanyayahan na maging blessing din sa iba sa pagbibigay man natin ng ating sarili para sa iba, sa kapwa at sa Panginoon. Tulog tayo ngayon na mayroong pag-amin sa ating mga kasalanan. Panginoon, nagkasala po kami sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipadama mo sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Magkabilang nawa kami sa iyong mga ililigtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban, upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa kabila ng pag-uusig, hindi natakot ang mga apostol na ipahayag ang mabuting balita dahil tiyak silang Diyos at hindi tao ang kanilang sinusunod. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasan ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan. Wika, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kami panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo na inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumataliman sa Kanya. Pagkatapos pagbawal ang pangalan sa pangalan ni Jesus, ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat inarapat ng Diyos na sila'y palagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tumunan, poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwad magalang mula sa libingang daigdig ng patay. Tinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay aalamatin at pasasalamatan. Hindi nagtatagal, iyong kanyang galit at ang kabutihan ay walang wakas. Ang abang may hapis at tikmak sa lunga, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galaw. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. Kaya't ako'y hindi, ikaw ay makakapag sa akin. O poon, ako ay pakinggan, makabag ka poon. Ako ay hindi mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking dala. Sa ikalawang pagbasa, si Jesus ang korderong ialay para sa kasalanan ng sanlibutan at ngayon sinasamba at pinanuluhati ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay, at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang, at pagdakila. At narinig ko nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat.
lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakalulok sa trono at sa kaldero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magtitayo po ang lahat. Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muli napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, si Tomas na tinaguri ang kambal, si Nathanael na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabi iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. At sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi na ito nahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ng Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ang munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila doon ng mga baga na may isdang nakatihaw at ibang ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli niyo," sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napulit ang lambat kahit ganoon karaming isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muli nabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang ating mga bata tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?"
Nalungkot si Pedro sapagkat makaigdo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? Kaya sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyo iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibili sa iyong sarili at lumalakad ka sa kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibili sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapapakatalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo, ngayon po ay ang ikatlong linggo ng pagkabuhay at sa salaysay ni San Juan ang ating ebanghelyo ngayon. Sa kanyang salaysay ay ito yung ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Napakaganda po yung pangyayari sa ikatlong pagpapakita ni Jesus. Nangisda ang mga alagad. Pumunta sila sa laot doon sa Bethsaida. At doon sa Lake Tiberias ay nagpagdamag sila ng isda. At awan ng Diyos, wala kahit isang maliit na isda sila nahuli. Para bagang pag-ihagis nila ang lambat, wala pa lang mahuli kahit isa. At nagpauwi na sila, madaling araw na. Mayroon silang nakita na isang tao doon sa may dalampasigan. At ang sabi sa kanila, mga anak, may nahuli ba kayo? Kung kayo po ay manilig na makisa sa mga mangisda, ibig sabihin po na pag umuwi yung mga nag-isda, mayroon na didilihensya ng pagkain. Mga anak, may huli ba kayo? Abay, pagsasabihin mo, konti lang po, pahingi naman kahit na pakulang namin mag-anak. Wala kami ngayon. At hindi lang po yung mga Pilipino, di ba? Sabi gano'n, wala po. Ang lakas ng kanilang sagot, wala po kami huli. Kasi, ano natin, kung minsan, ang lakas ng dating natin mga Pinoy, pag sinabi kasi hingi ng hingi, pagka dumarating kami, humihingi na naman. Siguro nasa isipan natin, naku, siguro nagtatrabaho yan sa pala. Bakit po sa pala? Di may trabaho siya. Ang pala huli. Ay, sabi ko na isa, ay hindi na yan sa pala nagtatrabaho sa SBMA. $80 pa ang kanyang sweldo, ay hindi, sa bahay muna anak. Sa Palman o sa SBMA, kung minsan ang tawag natin dyan, mga palamumili. Pero, sasabihin ko sa inyo, sino sa inyo ang hindi naging palamumili? Yung isilang ka, diba? Naging palamumili ka na kung gagamitin natin ang term na yan. At ang tagal, naging palamumili tayo. Matagal. Tayo yata ang pinakamatagal sa mga hayop. Pinakamatagal kasi hindi ka pa marunong maglakad, hindi ka pa marunong magbihis, hindi ka pa marunong gumawa ng mga bagay-bagay. Sa bata ka pa, hindi ka pa marunong kumain, ikaw pa'y sinusubuan. Lahat nang makapaglakad ka na, ay marami ka pang makapag, dependent ka pa sa mga magulang mo sa lahat ng bagay. Lahat ng gamit mo, mga gadgets mo, sa pag-aaral, tungkol sa kalusugan mo, lahat dependent ka sa mga magulang mo. May mga ibang malalaki na nakapag-aral at lahat, dependent pa rin sa mga magulang. Ang mga magulang, may apo na sila, hindi pa sila naaawat sa
pagiging tagapagbigay sa kanilang mga anak at kanilang mga apo. Minsan sasabihin ko sa mga magulang nila, ay, tumulong ka naman sa simbahan, malalaki yung mga anak mo. Ay, paano may apostolate na po ako? Kaya anong apostolate mo? Nag-aalaga ng apo. Kaya may apo, apostolate na apo. Umisan na nga tayo. Samantalang, yung mga hayop, alam niyo, pagkasilang pa lang, halos pa hindi independent na. Minsan, nasa bukid ako, nakita ko yung isang baka. Hinihintay ng isang may-ari siguro nun na magsilang na yung baka. At nakita ko, hinihintay ko. Nakita ko, lumabas yung baka. Tapos, sinalo ng kaunti ng naghihintay na yon at nilapag na sa lupa. Pagkatapos doon ay gumalaw-galaw yung bakita, yung maliit na bata. Galaw ng galaw. Pagkatapos, tumayo. Pagtayo na, tumba na naman siya. Tumayo ulit, tumba na naman hanggang sa unti-unti. Lang sa kanila, wala akong 30 minutes, naglalakad na yung bagong silang na bakita. Yung maliit na baka. Pero tayo mga tao, ang superiority lang natin, mayroon tayong isip, mayroon tayong talino. Pero napakahaba po ang pagiging dependent natin. Kaya makuminsan sasabihin ko sa mas garapan na salita, palamunin tayo ng napakatagal. Pero may purpose po yan. May purpose. Naging palamunin tayo, ngunit tayo naman, pag natuto na tayo naman ang magbibigay sa iba. Katulad sa Ebanghelyo natin, alam nyo, kuminsan, yung pumiling mga anak, may huli ba kayo? Akala nila nang bibili lang ng isda. Pero alam nyo, sabi ganun, wala po kami huli. Siya mismo ang tulog sa kanila. Ihulog niyo ang lambat ko sa gawing kanan ng bangka. At nakahuli sila ng maraming isda. Pero niya, yung akala nila nagbibili-siya, yun pala ang tutulog sa kanila. Ganyan din tayo sa buhay. Yung akala natin kuminsan na perwisyo sa buhay natin, sila pa kuminsan ang nagbibigay sa atin ng mas maraming blessing. Yung tingnan nyo, halimbawa, yung anak nyo, matutupan lamang sila na hindi namang hingi ng hingi sa inyo. Yung matuto silang pagbigay din. Halimbawa, yung isang tatay, may dala niya yung kanyang anak. Maliit pa yung anak, siguro mga 3 years old, 4 years old. Ibinila niya ng ice cream. Tuwang-tuwa yung bata, kumakain ng ice cream. Sabi ng tatay, anak, penge ng ice cream. Sabi ng bata, oo, binigay yung ice cream niya. Tuwang-tuwa ang tatay. Natutuwa siya para makakain ng ice cream. Hindi. Natutuwa siya kasi yung anak niya, bata pa, pwede na magbigay. Natuto siya magbigay. At yun ang itinuturo sa kanyang anak. Hindi lang basta hingi ng hingi, kundi matutuloy na magbigay. Sapagkat alam nyo, there is much joy in giving than in receiving. Yung bang tayo natutuwa tayo pag tumatanggap tayo, subukan po ninyo na magbigay ng mayroon kayong kasiyahan sa kalooban. Na ang nasa isip nyo pag nagbibigay ay hindi yung, ay, mawawalan ako nito. Kung hindi, makakatulong ako dito. Yung blessing na tinatanggap ninyo, mas malaki po ang kasiyahan ninyo. There is much joy in giving than in receiving. At pag ibinibigay po ninyo ito ng mayroong kasiyahan ng kalooban, there is much joy in giving. No? God loves a cheerful giver. Sabi natin. Kaya po, huwag po kayong mag-alala pag kayo ay nagbibigay. Gawin po niyo ito na may kasiyahan ng kalooban ninyo. Sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng blessing. Minsan po, mayroon pong tumulong sa akin. Aba malaki-laki ang halaga niya binigay niya sa akin kasi malaki rin ang pangangailangan ko noon. Mayroon akong talagang kailangan bilhin. At tinulungan niya ako.
Sabi ko sa kanya, salamat. Ang laki ng tulong na binigay mo. At ang sabi sa akin, akong papasalamat kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na makatulong sa iyo. Dahil ka na tumutulong sa amin din sa mga bagay-bagay na kailangan din namin. Ngayon, it's our time na sana magbigay ka na ng tulong sa iyo. Ito yung isang bagay makita natin. Yung palang nagbibigay, alam mo yung tumatanggap, masaya siya kasi tumatanggap siya. Pero yung pala, yung nagbibigay, mayroon pa din palang special blessing para sa kanya. It gives you yung the goodness that is in you. Pinalilitaw niya yung kabutihan na mayroon ka. Ito yung pagkakataon na kapag ka nagbibigay tayo, lumilitaw, napakabuti yung tao. Ang pangalawang aspeto nitong ebanghelyo natin ay nung matapos silang pinakain ni Jesus. Kumain sila, naghanda na pala si Jesus, ito yung kanilang last breakfast. Kung mayroon tayong last supper, yung last breakfast. Ang last breakfast, ito yung panahon na nagbibigay ng mga assignments. Pero bago magbigay ng assignment si Jesus, sabi niya kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Ibig mo ba ako, Peter? Ang sabi ni Peter, oo naman, Panginoon. Ano po yan? Mahal kita. 3 beses na tinanong siya. At ang sabi namin ni Jesus sa kanya ay, feed my lambs. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, kung ikaw ay pinakain ko ngayon, ikaw naman ang magpakain sa iba. Kung ikaw ay minahal ko ngayon, ikaw naman ang magmahal sa iba. Kung ikaw ay inaruga kita ngayon, mag-aruga ka naman sa iba. Pero ang dahilan bakit ka gagawa nito, dahil ka magbibigay para sa kanila, kahit na ibigay mo ang sarili mo sa kanila, ano ang batayan nito? Mahal mo ba siya? Mahal mo ba ang iyong kapwa? Minsan po, ito yung example na gusto kong ibahagi sa inyo. Minsan po ay na-stroke yung nanay ng isang pari. So, hindi ko sasabihin ka sa inyo kung sinong pari yun. Na-stroke yung nanay niya. At silang mga magkakapatid, nag-usap-usap kung sino ang magbabantay. Mahal nila ang nanay. Kaya nga, yung pari, sabi ganon, mas maganda paggabi ako kasi total, wala naman akong pamilya. Kayo may pamilya, doon kayo paggabi. Pero pag araw, mag-take turns kayo na bantay sa nanay. So, nangyari, si Father, nagbantay ng gabi. Nang gabi yun, nang halos naiibig na siya, napansin niya nanay niya may gustong abutin. Sabi niya, Nay, ano yun? Wala na, matulog ka na lang, sabi ng nanay. E pagkaraan ng mga ilang minuto, kumaluskus naman yung kamay ng nanay. Sabi gano'n, Nay, ano yun? Ano kailangan niyo? Wala, tulog ka na, sabi sa nanay. Nay, nakita ko kayo, may inaabot kayo. Anong gusto niyo? Kasi nauuo ako, sabi ng nanay. Teka po, tatawagin ko yung nurse, sabi niya. Punta siya sa nurse station, walang nurse. Siguro nag-roronda yung nurse. Wala. Balik siya sa nanay. Nay, wala. Itay, gusto niyo ng bed pan? Hindi, gusto ko tumayo punta sa CR. Pinilit nang tumayo. Hindi pa halos magaling. Hindi pa niya halos na igagalaw ang buong katawan niya. Pero tinulungan siya ni Father. Tapos punta sila, halos matumba pa nga siya kasi hindi siya halos makatayo. At hawak-hawak pa niya yung swero ng nanay niya. Kaya nga, pagdating sa CR, naku, hindi pa niya maibaba yung panty niya. Sabi ni Father, ako na lang po. Wag, anak. Ay, ano po kailangan nyo na. Pagbaba, sabi ng nanay, umupo na siya kaagad.
pag-upo niya, lumabas na yung kanyang mga hinanakit sa kanya. At pagkatapos nun, sino ang magbubugas sa nanay? Sabi nga, tumawagan mo ulit, baka mayroon ng mga nurse. Kabaya, pumunta siya, wala pa rin nurse. Ako na lang po, sabi ng ni Father. Sabi ng nanay, anak, wag. Diba, pagmimisa ka na naman bukas, hahawakan mo yung kamay ni Jesus, ay yung katawan ni Jesus. Wag. Sabi ganon, nanay, sabi ganon, tinuruan naman po kami na washing of the feet. Iba naman yung washing of the feet. Anong pagkakaiba ng washing of the feet sa washing of the puwet? Sabi ganon. Kaya, ang nanay, yumuko na lang sabi sa ulo niya, bandang na, sige na anak. Kaya nag-washing of the puwet si Father. Nang ginagawa niya ito, naalaala ni Father, nung bata ako, nung maliit ako, si nanay ang nag-washing of my puwet. Sabi niya, ganito pala, nang matapos na niya, itinas ng nanay ang kanyang ulo. Nilis niya ang kanyang kamay, umiiyak siya. Sabi niya, salamat anak, salamat. Sabi ni Father, kayo nga po, nagturo sa akin na, nung bata ako, ilang beses ninyong hinugasan ang aking puwet. Kaya po alam kong gawin, kasi tinuruan ninyo ako. Ito yung isang bagay na kung titignan natin, nagagawa mo yan. Bakit nagagawa mo yan? Siguro, hindi ka mo tinatanong, para ba kang sinasabi, anak, mahal mo ba ako? Hindi yung sinasabi ng Diyos sa inyo, anak, mahal mo ba ako? At ang sabi niyo, oo naman. At kung sinasabi niyo, oo naman, ginagawa mo ito, hindi dahil sa may gusto kang iganti sa Kanya. Hindi ginagawa mo ito kasi ito yung isang bagay na sinasabi, noong bata ka, ginawa yan sa iyo. Dapat gawin mo ito ngayon sa iba. Kung gusto mong maging karapat-dapat ka sa aking paningin, sabi ng Diyos, mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Alam niyo, ang mukha ng Diyos ay hindi lamang na nakikita mo yung santo na yan, ay, kamukha siya ni Jesus. Alam po ninyo, ang mukha ni Jesus sa ibang-ibang anyo. Napakaganda yung kanta ni Father Montiveros na Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, at sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo ang aking mata, makita ang katotohanan na ang Panginoong Jesus ay makikita sa tao mapagpakumbaba. Ito yung isang bagay yung makita natin. Ano man ang gawin natin sa maliit natin kapatid, ginagawa natin ito kay Jesus. Tanong sa inyo, mahal mo ba ako? Sa nanay ko, hindi ko man sinabi, nanay, mahal kita. Pero ipinakita ko, hindi lamang sa washing of the feet, kahit sa washing of the foot. Pero yung isang bagay, kayo, may magagawa ba kayo to tell you na kayo ay mahal ba ninyo si Jesus? 3 beses na tinanong si Pedro. Siguro, ilang beses ba kayong tinatanong ng Diyos? Mahal mo ba ako? At gagawin ba ninyo? Yung nandiyan sa harapan ninyo na pwede ninyong magawa. Ito yung isang bagay na sinasabi niya sa atin ngayon. Kung mahal mo ako, mahalin mo ang kapwa mo na nakikita sa mga pangangailangan nila. At huwag kayong mag-atubili. God loves a cheerful giver. At kahit anong gawin natin, sapagkat tayo ang nagbibigay mismo na mula sa puso natin, mas marami tayong blessing
naranasan. Kaya nga po, napakaganda. Huwag tayong mag-atubig to express our love. Sa bahay nyo, sino ang nangangailangan ng pagganitong pagmamahal? Gawin nyo. Sino ang nangangailangan na mga bagay-bagay na kailangan bigyan mo sila? Gawin nyo. Sa mga kakilala ninyo, mga kamag-anak man, membro man ng pamilya, may panahon ba kayo na para sa kanila? Siguro may hinihingi tayo na isang bagay na pwede natin ibigay. Mahirap man kung minsan ang ibigay ito, ngunit pag nagbigay tayo ng tapos sa puso natin, mayroon tayong double blessing na natin. At gawin natin ito ng masaya, mas higit pang blessing ang natatanggap natin because there is much joy in giving than in receiving. Sana, pagkatapos ng isa na ito, sabihin natin ang ating sarili. Sino kaya ang sinasabi ng Panginoon na kailangan ko magpamalas ng pagmamahal? Remember, hindi lamang watching of the field, kundi watching of the sweat. Pwede yun. Kasi nagmamahal tayo ng mula sa puso. I tell you, there is much joy in giving like that than in receiving. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalak ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inulit. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na mahuli. Umakyas sa langit. Nalugwak sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang pa rin ito at huhukom sa nakabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagi tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang mamuhay sa kanyang pag-ibig. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang maipakita ng mga pinuno ng simbahan ang kanilang pag-ibig kay Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga nila sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mapayapa nawa ang darating na halalan at gabayan nawa tayo ng Diyos sa mahusay na pagpili ng mga kandidato. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging bukas nawa ang kabataan sa pag-aanyaya ng Panginoon na sumunod sila sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masagana nawa ang bunga ng pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda, at iba pang mga manggagawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nalalaman mong minamahal ka namin, tulungan mo kami sa buhay ang pag-ibig na ito sa aming pagiging pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Suko
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Sa pagpinawa ng Panginoon ang pag-aari sa iyong mga kamay, sa kapulian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak ay niluong mo na aming ikatuwa ngayon ay papagbungamin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagliriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maaming tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumango sa dating pamumuhay, isang katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang isang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa iyong mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahinlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga tumanan. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo lahat ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban, kapayapaan, araw-araw, iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa iyo, ang
aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo lahat. At sumayo. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikiisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Halina at pagsalungan. Sabi ni Jesus naman, ang aking handang tinapay na sa inyo ibibigay, at inulat siya ng awitan.
Basta tayong buong lahat. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, tunghayan mo at ingapi ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Pagkaloob mo na kami ay malwalahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa isang linggo po ay Mother's Day. Kaya, tatanungin ko kayo, mahal mo ba ako? Sabi ng nanay, ano kaya ang sasagot mo? Hindi lang salita, hindi sa gawa. At Piccola Ordination din yan po, sa May 13, 12 po yung linggo, ang 13, hindi lang po election day, yun po ay feast ng Our Lady of Fatima. We pray for our country on that day. Yun po ay may mga pag-aali ng bulaklak, rosary, sana po we pray the rosary, especially on that day. And 102nd anniversary ng apparition sa Fatima, ang tanging message niya sa atin ay repent, magbaligod tayo namin sa Diyos. At ang Diyos ang siyang pagpapalang sa atin. So, tapos na po ang ating pagdiriwang, kumain tayo sa kapayapaan.